Nag-uumpisa na ang pre-trial conference bilang paghahanda sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa susunod na buwan. Pero unang araw pa lang, nagkaroon na raw ng tensyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Medyo nagkainitan, ma'am. May mga ganong ganap. Hindi, kasi period ko ngayon, mainit ang ulo. Dinaan sa biro ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang umano'y tensyon sa pagitan ng defense at prosecution teams sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kanina ang unang pre-trial conference kung saan plinansya ang mga detalye ng paglilitis. Ang defense team sinabing normal lang daw ang magkaroon ng hindi pagkakasundo. Hindi naman tense, that's usual. That's usual in pre-trial, you know. Even in the RTC, ganyan yan, no. So wala naman. It's really nothing out of the ordinary. And of course, we appreciate the patience also of the clerk of court, no, Senator Bantug, and the prosecution panel. So ano lang, normal lang yan. Isa sa mga naging issue ang mga iminumungkahing kondisyon o stipulation sa mismong araw ng pagdinig. Binigyan ng dalawang kampo ng hanggang Lunes para isumite ang kanilang komento. Naging produktibo naman daw ang naging proseso. Kanina nga, nakita nyo, lumabas kami, nag-usap muna ang dalawang panig, no? Kung paano natin mapapabilis. Yun ang maganda naman na naging resolution. Pero as to the details, syempre, hindi pa ako masyadong makashare dahil as you know, we're not allowed to really discuss the case. Pero ang hindi ikinatuwa ng tagapagsalita ng prosecution team ay ang patuloy daw na pag-isnab ni VP Sara sa proseso, bagamat dumalo ang kanyang defense team. Vice President Sara Duterte was not personally present during the pre-trial conference, despite earlier statements that she expressed readiness and willingness to face the charges at the proper court. Ayon sa prosekusyon, ito na dapat ang pagkakataon ng bise na maipakitang siniseryoso niya ang pagbibigay linaw sa mga aligasyon laban sa kanya. This is clearly hindi na naman pagseseryoso sa proseso. Kasi kung sineseryoso yung proseso, dapat binibigay na yung mga sagot na matagal lang hinihingi ng taong bayan. The explanation is either you are not serious or talagang feeling mo lang talaga you don't owe any people any explanation. It speaks about how they think that they are way beyond the reach of the law eh. Ayon naman sa defense team ni VP Sara, haharap daw ang bise kung kinakailangan. Kung kinakailangan, no? But sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung kailan yon, kung mangyayari yun, kung kailan yon. But really, ang communication natin kay VP is constant naman. No? Meron naman tayong open line with the Vice President. Pinag-uusapan namin lahat. In fact, after today, i-update ko rin siya. Muli ring binatikos ng prosekusyon ang pre-trial brief na isinumite ng kampo ng bise. Imbis daw kasi nasagutin ang mga aligasyon, ay muli lang nitong kinuwestiyon ang proseso. The pre-trial brief sets the tone on how the defense will structure its answers. So kung tunog lata na ang pre-trial brief, what more can we expect during the trial proper? Wala talaga silang may sagot. Or iniiwasan nilang sumagot. Hindi ko po maintindihan where that is coming from. The defense takes exception. Dumating kaming handa and the records will speak for itself. Ang hinahanap ng prosecution team ang sagot sa mga tanong na hinihintay ng taong bayan. Maganda sana kung meron silang maipapresenta na mga witnesses na magpapatunay kumbaga na sila si Cocoy Villamin, sila si Mary Grace Piatos, wala doon, hindi natin nakita sa kanilang pre-trial brief. Nakaschedule hanggang sa June 25 ang pre-trial conference at sa July 6 mag-uumpisa ng gumulong ang paglilitis. Ayon sa prosecution panel, nasa 30 trial dates ang hinihiling ng defense team para maglatag pa lang ng ebidensya. At kung 3 araw lang ang paglilitis sa isang linggo, mula Lunes hanggang Miyerkules, ito pa lang ay aabutin na ng 3 buwan. Ang position lang naman ng House Prosecution Team is it would be a speedy trial. It will not drag on like with the unnecessary delay na magkaroon na ng judgment ang impeachment court at enough time para mapag-usapan at may latag ng House Prosecution Team yung kanilang ebidensya. Ayon naman kay Senate President Win Gatchalian, malaking paghahanda ang gagawin para sa paglilitis, lalo na sa logistics.
Nakikipag-coordinate na rin daw ang Senado sa iba't ibang ahensya para matiyak ang seguridad ng Senado oras na magsimula ang paglilitis. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.